Grabe, sobrang init naman dito ate. Reklamo ng kapatid ni Karen na si Elise habang hinihintay na matapos ang misa sa simbahan ng araw na iyon. Dala-dala nila ang bilao na nakapatong sa kanilang ulo. Nag-aabang sila ng mga customer na bibili sa dala nilang panindang kakanin. Naku Elise, ayun ka na naman eh. Panay na naman ang reklamo mo. Tiisin mo na lang ang init ng araw kaysa naman wala tayong makain mamaya sa bahay at papagalitan pa tayo ni nanay at tatay. Kapag hindi naubos ang mga paninda nating kakanin, naku, yari talaga tayo. Saad ni Karen sa nagrereklamong kapatid. Kung mayaman lang sana tayo, hindi na natin kailangang panggawin ito. Hindi na natin kailangang maglako kung saan-saan ang mga kakanin sa gitna ng init ng araw. Naiinis na sabi ni Elise. Hay nako Elise, huwag ka nang magreklamo dyan. Lalo ka lang maiinis kapag hindi naubos tong daladala natin dahil sigurado akong wala kang magiging baon bukas sa eskwelahan mo. May pang-asar na sabi ni Karen sa nakababatang kapatid. Kahit ang totoo niyan, ay maging siya ay nakakaramdam na rin ng matinding init, pagod, at sobrang pagkauhaw. Hindi na lamang niya pinapakita kay Elise dahil lalo lamang itong magrereklamo kapag pati siya ay dumaing pa rito. Ang mabuti pa ay ayusin mo na ang sarili mo pati ang hawak mong mga paninda, Elise. Mukhang malapit nang matapos ang misa Utos ni Karen sa kanyang kapatid. Tamad na tumayo naman itong si Elise at saka iniayos ang kanyang daladalang biko. Si Karen naman ay hiniwa-hiwa na rin ang dalang sapin-sapin at maya-maya pa ay nagsilabasan na nga ang mga nagsipagsimpa. Hindi nagtagal ay isa-isa nang nagsilapitan ng mga tao para bumili ng kanilang kakanin. Wala pang isang oras ay naubos na ang 2 bilaong daladala nilang magkapatid. Abot tenga naman ang itininis dahil sa wakas ay makakauwi na rin sila. Mabuti naman at naubos na rin. Salamat talaga. Wika ni Elise. Napapailing na nakangiti na lamang si Karen habang nakatingin sa nakababatang kapatid. Isa-isa nang niligpit ng magkapatid ang kanilang mga gamit upang makauwi na. Nang bigla na lamang merong matandang sumulpot sa likuran ni Karen. At ito'y biglang nagsalita. Magandang araw, Ineng. Tawag ng matanda mula sa likuran ng dalawa. Kaya naman sabay na nagulat na lamang ang dalawa. Kabayo! Sigaw ni Karen. Ay pasensya na anak ha. Nagulat ko ba kayo? Tanong ng matandang babae. Sa gulat ni Karen, ay hindi ka agad dito nakasagot. Wala po yun. Nabigla lang po talaga ako. Dahil bigla po kasi kayong sumulpot sa likuran namin. Sabi ni Karen sa matandang babae. Ganun ba, iha? Pasensya na ha. Kasi bibili sana ako ng paninda niyong kakanin kaso nga lang mukhang naubos na ata. Wika ng matanda sa magkapatid. Ay opo Lola. Sorry po pero naubos na po Hayaan niyo po, sa susunod na pagtitinda po namin ng kapatid ko, ay pagtitira po namin kayo ha. Wika ni Karen sa matandang babae. Ganun ba, iha? Naku, maraming salamat ha. Ani ng matandang babae kay Karen. Walang anuman po yun, Lola. Nakangiting sagot naman ni Karen. Ate, pwede po bang mauna na ako sa inyo sa bahay? Aayusin ko pa kasi ang mga gamit ko para sa school ko bukas. Paalam ni Elise sa kanyang ate. Ha? O sige, basta dumiretso kang umuwi ha. Baka kung saan-saan ka pa pumunta niyan Paalala na naman ni Karen sa kanyang kapatid. At tuluyan na nga siyang iniwan ni Elise kasama ang matandang babae. Madalas ba kayong nagtitinda rito ng kapatid mo, iha? Tanong ng matandang babae. Na siya namang ikinagulat muli ni Karen. Nako, iha. Nagulat ka naman ba kita? Tanong ng matanda. Akala ko po kasi ay nakaalis na po kayo. Wika ni Karen sa matanda. Inaantay ko kasi ang sundo ko, iha. Hindi ko kasi kabisado ang daan dito pa uwi sa amin. Sabi ng matanda kay Karen. Ganun po ba, Lola? Naku, Lola, pasensya na po kayo ha. Gustuin ko man po kayong samahan. Kaso po may gagawin pa po kasi ako sa bahay namin. Pasensya na po talaga kayo ha. Ani ni Karen na nakaramdam ng pag-aalala sa matanda. Ay naku, huwag mo kong alalahanin. Okay lang ako, iha. Mag-iingat ka rin sa pag-uwi mo ha. Darating ang araw na makakaraos ka rin sa buhay.
Makahulog ang sabi ng matanda kay Karen bago pa sila tuluyang maghiwalay. Tipid ng ngiti lamang ang itinugon ni Karen sa matanda at tuluyan na nga siyang umalis. Nang makarating na sa kanilang bahay si Karen, ay agad niyang hinanap ang kanyang mga magulang. Naabutan niya ang bunsong kapatid na naglalaro sa labas ng kanilang bahay. "Carl, nasaan si nanay?" Tanong ni Karen sa kanyang bunsong kapatid. "Nasa loob po, ate. Kanina ka pa po nilang inaantay." Saad ng nakababatang kapatid ni Karen. Kumunot naman ang noo ni Karen dahil sa sinabing iyon ng kanyang kapatid. "Inaantay nila ako?" Bulong niya sa kanyang sarili. "Bakit kaya?" Tanong pa niya. Nagtataka man, ay dire-diretso nang pumasok si Karen sa kanilang bahay upang puntahan ang naghihintay niyang mga magulang. Doon ay nadatnan niyang masinang nag-uusap ang kanyang ama-ina. "Mano po, inay? Mano po, itay?" Wika ni Karen pagkakita niya sa kanyang mga magulang. "Mabuti naman at nandito ka na, anak." Wika ng tatay ni Karen na si Mang Bert. May problema po ba?" Nagtatakang tanong ni Karen sa kanyang ama. "Karen, anak, napag-usapan kasi namin ng tatay mo. Napansamantala ka munang titigil sa pag-aaral ngayong darating na pasukan." Malungkot na sabi ng ina ni Karen na si Aling Delia. "Ano po? Titigil po ako, ma?" Nauutal na tanong ni Karen na animoy hindi naiintindihan ang sinabi ng kanyang mga magulang. Nangilid ang luha sa mga mata ni Karen. Hindi niya palubos na maunawaan ang pinupunto ng kanyang mga magulang. "Anak, sana'y maintindihan mo ang sitwasyon natin. Hirap na tayo sa pang-araw-araw pa lamang natin na gastusin. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pagkukolehiyo mo, mauwi ka rin naman sa pagtigil sa pag-aaral. Dahil hindi na namin kaya ng tatay mo tatastusan ka pa." Paliwanag ni Aling Delia sa kanyang anak. "Nay, kaya ko naman pong magtinda ng kakanin kahit na doblehin ko pa ang mga ilalako ko. Wala pong problema yon. Okay lang po yun sa akin. O kaya ay araw-araw akong maglalako bago at pagkatapos kong pumasok sa eskwelahan. Huwag niyo lang po akong patigilin sa pag-aaral." Saad ni Karen na sa pagkakataon na yon ay tuluyan na ngang ubagos ang luha sa kanyang mga mata. Dala na rin marahil ng kanyang pagod mula sa kanyang pagtitinda ng kakanin kanina, kung kaya tuluyan na ngang bumigay ang emosyon ni Karen. "Sumama ka na lang muna sa tiyangberna mo sa Maynila. Tutulungan kanyang makapasok bilang kasambahay sa kaibigan niyang mayaman, anak." Utos ni Mang Bernie sa kanya. "Tay, Nay, gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Ito lang po ang makakaalis sa atin sa kahirapan na ito." Muling sabi ni Karen sa kanyang mga magulang. "Ayoko pong mamasukan bilang isang kasambahay sa Maynila." Pagtutol pa niya sa suwestyon ng kanyang ama. "Sino ang gusto mong pumasok bilang katulong? Ang nanay mo na may sakit, ha? Kaya ka nga namin pinapahinto para makatulong ka sa mga gastusin dito sa bahay. Yang kinikita mo sa paglalako ng mga kakanin ay barya lang yan kumpara sa kikitain mo kapag sumama ka sa tiyangberna mo sa Maynila." Wika ng kanyang ama. "Tay, hindi ko po ipagpapalit ang pag-aaral ko para lamang sa sahod ng pagiging katulong. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral para makaahon po tayo sa kahirapan." Muling ulit niya sa kanyang ama. "Karen, makinig ka. Hindi lahat ng may pinag-aralan ay may magandang kinabukasan. Kaya sana naman ay isipin mo ang pamilya mo. Kung gusto mong makatulong sa amin, sundin mo ang sinasabi ko sa iyo. Dahil yun ang makakabuti sa ating lahat." Bagting na salita ni Mang Bernie kay Karen. "Tay, kahit ano po ay gagawin ko. Huwag niyo lang po akong patigilin sa pag-aaral." Umiiyak na pakiusap ni Karen sa kanyang ama. "Sige na, anak, tumayo ka na dyan. Wala nang sasama papuntang Maynila. Basta't ipangako mo sa amin ang tatay mo, ha? Natutulungan mo kami sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo naman na hindi ko na kayang magtrabaho, anak, dahil sa kalagayan ko." Wika ni Aling Delia. Naaksidente kasi ito sa kanyang pinagtatrabahuan noon nang madulas ito habang siya ay naglalabada. Kaya naman lumihis ang buto nito sa may bandang tagiliran. Dahil nga sa hirap ng buhay, ay hindi na napatignan pa sa espesyalista si Aling Delia. Kaya naman ngayong nagkaedad na siya, ay unti-unti nang nagkakaroon ng komplikasyon ng kanyang iniintang sakit. Kahit sa center lamang ito nagpapating, ay napakamahal pa rin naman ang mga gamot na iinumin niya, na kung minsan pa nga, ay lumiliban na siya sa pag-inom ng gamot.
dahil sa kakulangan ng pambili. Yun ang dahilan kung bakit gusto nilang patigilin si Karen sa pag-aaral. Na ayaw namang mangyari ni Karen dahil sa kanyang isip, kapag tumigil siya, yun na ang umpisa ng kanyang pagkatalo sa buhay. Okay lang sa kanya na magdoble kahit siya, kahit magdamag pa siyang magtrabaho, basta't wag lamang siyang pahintuin sa pag-aaral. Sapagkat alam niya na ang paghihirap nila ngayon ay meron ring katapusan at hangganan. Masaya ngunit malungkot ang nararamdaman ni Karen nang matapos ang pag-uusap nila ng kanyang ama't ina. Alam niyang mahirap at mabigat na responsibilidad ang sa kanya ngayon nakaatang. Pero ayos lamang yun sa kanya, basta't wag lamang siyang patigilin sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Nagdoble kayod nga si Karen, hapon hanggang gabi ang klase niya sa kolehiyo. Sa umaga naman, ay sumasaiday siya bilang tindera sa bakery. Kaya naman nakakalibre na sila ng almusal na iniuwi naman niya sa kanilang bahay. Mabait kasi ang may-ari ng panaderya. Natutuwa ito dahil sa angking kasipagan ng dalaga. Pagsapit naman ng 9:00 ng umaga hanggang sa tanghali, ay nagtitinda siya ng kakanin sa gilid ng simbahan. Kahit kasi walang misa, ay puntahan pa rin ito ng mga nananampalataya. Kahit papaano ay nakakabenta pa rin si Karen. Araw-araw ay ganoon ang ginagawa ng dalaga. Ang may raos ang isang araw na may makakain silang mag-anak at makapasok sa eskwelahan ay isang malaking tagumpay na para sa kanya. Saka na lang niya muling iisipin ang araw ng bukas. Samantala kinabukasan habang naghihintay ng customer, ay naupo sa gilid ng simbahan si Karen. Diyos ko, grabe ang tumal ng paninda ko ngayon. Anong oras na wala pa rin sa kalahati ang nauubos. Hindi ako po pwedeng umuwi nang hindi ko ito ubos. Bukod kasi sa masisira ito, wala kaming pambili ng bigas mamayang gabi. Malungkot na sabi ni Karen sa kanyang sarili. Nang mga sandaling iyon, ay parang gusto niya nang bumigay. Dala ng pagod, ay napasandal siya sa poste at pansamantalang pumiki upang ipahinga ang kanyang naguguluhang isipan. Maya-maya, ay bigla na lamang merong nagsalita sa kanyang harapan. Okay ka lang ba dyan, Ineng? Biglang iminulat ni Karen ang kanyang mga mata at nagulat siya nang makitang muli ang matandang babae na kausap niya noong isang linggo. Hey Lola, kayo po pala? Bati ni Karen sa matanda habang kunwari ay kinukusot ang mga mata. Bibili po ba kayo ng mga kakanin ko? Muling tanong ng dalaga sa matanda. Oo, iha. Kukunin ko na ang lahat ng paninda mo. Wika ng matanda kay Karen. Dahil doon, ay biglang umaliwalas ang mukha ng dalaga na kanina lang ay tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Talaga po, Lola? Kukunin niyo po ang lahat ng mga kakanin ko? Paninigurado ni Karen. Oo, iha. Kaya't balutin mo na ang lahat ng yan, ha? At saka mo itotal kung magkano na ang lahat ng babayaran ko. Utos ng matanda sa kanya. Ako, Lola, hulog po talaga kayo ng langit. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ang buong akala ko ay uuwi akong luhaan eh. Sabi ni Karen, habang isa-isang sinusupot ang mga kakanin. Napakaswerte naman ng mga magulang mo, iha. Napakasipag at napakabait mong bata. Panimula ng matanda. Po? Nagtatakang tanong ni Karen. Napakaswerte ng mga magulang mo dahil nagkaroon sila ng anak na tulad mo. Masipag at matulungin. Napapansin ko araw-araw kang nandito na para bang hindi ka na umuwi sa inyong bahay. Kasi kahit anong oras ako pumunta rito, dito lagi kita nadadatnan, iha. Nagtatakang sabi ng matanda. Ay, sa totoo po kasi niyan, kulang po kasi ang kinikita ng tatay ko sa pamamasada ng jeep. Gusto po nila akong patigilin sa pag-aaral, kaya lang hindi po ako pumayag. Kapalit ng hindi ko po pagtigil, ang pagtulong ko po sa mga gastusin namin sa bahay. Nagagamot na rin po kasi si nanay. Kwento pa ni Karen sa matandang babae. Habag naman ang nararamdaman ng matanda habang nagkwento ang dalaga. Ikaw, Ineng, ikaw ang karapat-dapat na tulungan. Sad ng matanda na ikinagulat naman ni Karen. Po? Ano pong ibig niyo sabihin? Ako po? Nagtatakang tanong ng dalaga sa matandang babae. Sa totoo lang, Ineng, palagi akong narito sa simbahan. Naghahanap kasi ako ng isang taong deserving na matutulungan.
Hindi ko maintindihan kung bakit lagi na lamang ikaw ang nakikita ng aking mga mata sa tuwing ako'y pumupunta rito. Wika ng matanda sa dalaga. Pero ngayong narinig ko na ang kwento ng buhay mo, iha, naunawaan ko na kung bakit sa una pa lamang na magkita tayo ay hindi ka na nalis-alis sa isipan ko, iha. Kwento ng matanda. Kaya naman pala, ikaw ang karapat-dapat sa aking kayamanan, ining. Hayag pa sa kanya ng matandang babae. Dahil doon ay nanlaki na lamang ang mga mata ni Karen sa sinabing iyon ng matanda. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ang buong akala niya ay sa pelikula lamang nangyayari ang mga ganitong eksena. Pero ngayon ay totoo pala. Yun na nga ang naging simula ng pagbubukas ng magandang kapalaran sa dalaga. Nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na magtatrabaho siya bilang kasambahay sa Maynila. Ngunit ang totoo niya ay sama siya ni Doña Litina. Ito ang pangalan ng matandang babae. At patungo sila sa Australia upang doon mag-aral ng kolehiyo. Fashion designer talaga kasi ang gusto ng dalaga. Agad namang pumayag ang mga magulang ni Karen sa kanyang pinagpaalam. Hindi naghinala ang mga ito dahil nagpapadala naman siya buwan-buwan sa mga ito ng pera na ibinibigay ng Donya para sa kanila. Kunwari ay sahod niya iyon, ngunit ang totoo ay nag-aaral na pala siya sa ibang bansa. Lumipas ang 5 taon, nakapagtapos na rin si Karen ng pag-aaral. Kasabay ng kanyang pagtatapos, ang pagtatapat ng matandang babae sa totoo niyang pagkatao at kung bakit siya nito tinutulungan. Si Karen ay hindi tunay na anak nila Bernie at Delia. Kinupkup lamang pala siya ng mag-asawa nang siya ay maulila sa kanyang tunay na mga magulang. Doong ang mga ito ay naaksidente kasama si Delia, na noon ay tumatayong yaya nitong si Karen. Tanging si Aling Delia lamang ang nakaligtas, kaya nga bali ang kabilang tadyang nito dahil doon. Matagal bago nahanap ni Doña Litina si Karen. Kinakailangan pa niyang humanap ng magaling na investigador para matunton ang kinaroroonan ng mag-asawang Bernie at Delia, sapagkat napag-alaman ng matanda na nagpakalayo-layo ang mag-asawa simula nang mangyari ang aksidenteng ikinasawi ng totoong magulang ng dalaga. Ang aksidenteng ito ang totoong dahilan kung bakit nalumpoy ito si Aling Delia. Kaya naman ganoon na lamang kung pagtrabahuin ni Mang Bernie si Karen. Dahil tuwing makikita niya si Karen at ang kalagayan ng kanyang asawang si Delia, ay hindi niya maiwasang hindi maalala ang trahedyang naganap at nakapagpabago sa buhay nilang lahat. Ngunit ganoon pa man, ay naruga at inalagaan nila si Karen na parang tunay nilang anak. Dala marahil ng kahirapan kung kaya't napilitan silang pagtrabahuin ng dalaga. Ito ang natuklasan ni Doña Litina sa kanyang private investigator. Hanggang sa umuwi ng Pilipinas ang Doña, at doon nga niya natagpuan ang nag-iisang apo na si Karen. Nagpanggap itong bumibili lamang ng kakanin sa kanya at nagpanggap na naghahanap ng mabibigyan ng kanyang kayamanan. Pero ang totoo ay planado niya na talaga ang lahat ng iyon. Araw-araw talaga siyang pumupunta sa simbahan upang humanap ng tiyempo para makausap ang kanyang apo. Ginamit ni Doña Litina ang sitwasyon ni Karen noon upang makasama ang pinakamamahal niyang apo. Habang kinikwento iyon ng Donya, ay panay ang pagpatak ng luha ni Karen. Samot-saring emosyon ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Panghihinayang sa nalamang hindi pala siya totoong anak ng kanyang kinilalang mga magulang. At tuwa naman dahil sa nakilala niya na ang nag-iisa at tunay niyang kadugo. Ito ay ang kanyang lola, na si Doña Litina. Sobra-sobra ang pasasalamat ni Karen dahil sa isang ignap ay bigla na lamang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Nang maisalaysay lahat ni Doña Litina ang buong katotohanan, ay nagpasya silang bumalik ng Pilipinas upang balikan ang kinilalang pamilya ni Karen. Doon ay kinuwento lahat ng dalaga. Iba't ibang emosyon ang naroon ng mga sandaling iyon. Ngunit si Karen ay walang hanggan ng pasasalamat sa mga taong pumagpop sa kanya. Sa kabila ng hirap ng kanilang buhay, ay minahal pa rin siya ng mga ito at inaruga at itinuring na parang tunay na anak. Kaya naman bilang pagtanaw ng utang na loob, ay pinagamot ni Karen ang kanyang ina na si Delia sa espesyalista. Hindi lamang iyon, sapagkat binigyan rin ni Doña Litina ng full scholarship ang magkapatid na sina Carla at Denise, upang hindi na maproblema pa si Mang Bernie sa pagpapaaral sa kanyang mga anak. Binigyan rin niya ng pangkabuhayan na grocery ang mag-asawa
upang may pangdagdag sa mga gastusin nila sa araw-araw. Dahil doon, ay labis-labis ang saya ng pamilyang kinalakihan ni Karen. Naku, Doña Letina, sobra-sobra na po ang mga ito. Hiyang-hiyang sabi ni Mang Bernie sa matanda. Lalo na kapag naaalala niya yung mga panahong pilit niyang pinapatigil si Karen sa pag-aaral, dala ng kanilang kahirapan. Nako Bernie, walang problema sa akin yan. Sa totoo lang ay kulang na kulang pa yan para sa pagpapalaki niyo sa aking apo. Kinupkop niyo siya at pinalaking mabuting bata. Sa kabila ng kakapusan niyo sa pera, tinuring niyong parang tunay na anak ang aking apo. Kaya naman talagang nagpapasalamat ako sa inyo. At habang buhay ko itong tatanawin ng malaking utang na loob. Sad pa ni Doña Letina. Masayang-masaya ang lahat, lalo na itong si Karen, na dati-rati ay nangangarap lamang na makakain ng maayos sa araw-araw. Ngunit ngayon ay sobra-sobrang biyaya ang kanyang natatamo at patuloy na matatamo dahil sa kabutihang meron siya sa kanyang kalooban.